Hello mga ka-budgetarian, good day po sa inyo. Ako po pala ay si Angel na nag-guide kung ano-ano yung mga kailangan nyo pong paghandaan bago po kayo mag-apply ng inyong work. So, gumagawa po ka ng ganitong content para lang makatulong po sa mga incoming nating 18 and above at saka doon sa mga nagtatanong kung ano-ano nga ba yung mga kailangan nilang dokumento para naman makapag-start sila ng trabaho. So, kung interested ka sa mga ganitong topics, please subscribe, like, and share mo na rin para naman po marami din po tayong matulungan na ating mga kababayan. May ilang topics na rin po akong na i-discuss na patungkol doon sa mga hindi naman masyado pricey. Yung may budget na talaga at yung iba naman po ay medyo pricey na. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, so baka na-miss mo na yung iba. Pero dahil napadaan to sa iyong account, bibigyan kita ng tips. Summary ko na lang yung iba. So, yung mga legal documents, mga minor lang naman. Una na rito yung mga NBI, police, barangay, cedula, and then, eto na ngayon guys, yung medyo tricky yung diploma mo or TOR. So, make sure guys, bago po kayo mag-apply ng work, kayo po ay tapos ng pag-aaral, ALS man yan or high school, at saka doon sa college naman din po, pwede naman din po kayo mag-request ng inyong TOR doon sa inyong school. So, madalas po, pag nag-apply po tayo ng trabaho, ang tinatanong ay kung ikaw ay 18, yan. So, madalas po, ganun na po talaga. So, make sure po ang edad ninyo ay nasa 18 na para less hassle at saka madali na po i-prepare yung mga dokumento. So, bukod pa po doon sa mga nabanggit ko, may 3 agent pa or government natin na kailangan nating paghandaan. So, bago ko po i-start yun, disclaimer po, wala po akong ini-endorso at saka wala din po akong pinopromote. Gumawa lang po ako ng content kasi katulad nyo din, naging empleyado din ako. Dumaan din ako sa edad ninyo. So, wala din nag-guide kung ano nga ba yung mga dapat kong ihanda ng ganyang edad. So, sana po makatulong po sa inyo itong video ko. Kung kayo po ay pinag-aaral ng inyong parents, so make sure po mag-aaral po muna kayo kasi ang pagtatrabaho ay lifetime na. Okay? So, may chance na may magpapaaral sa inyo, i-grab nyo po yun. Tapusin nyo kung ano yung mga kailangan nyo tapusin para pag nag-journey na kayo ng pagtatrabaho, tuloy-tuloy na at mas malaki yung inyong salary. Bukod po do sa 3 government na SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, hindi naman ito yung typical na ano talaga eh. So, pag beginner po, ang kailangan lang nila dyan is yung inyong registration or yung E1 sa SSS. PhilHealth naman is yung number mo or kung makapag-provide na sila ng ID, agad-agad, di mas okay po. Then, yung inyong Pag-ibig, so, i-register nyo. So, ngayon po kasi mga Gen Z, high-tech na ngayon eh. Mas kaya nyo ng buting tingin yung mga website. So, make sure lang mag-ingat kayo sa mga hacker and then sa mga scam, mga ganyan. Alam ko wala naman tong bayad pag nag-register kayo. Make sure lang po mga ate, kuya, is securing yung email para hindi naman ma-hack yung mga accounting nyo. Okay, pag nakapag-register na kayo doon sa 3 yun, kasama yun sa ipe-present ninyo sa inyong mga gustong applyan na trabaho. Bukod pa doon guys, hindi pa doon natatapos ang inyong journey, kaya pag-isipan nyo mabuti kung mag-work na nga ba talaga kayo or mag-i-study kasi isa pang tip dito is ang paghahandaan nyo ay ang medical. So, sa medical guys, dahil may ibang company na sagot nila or salary deduct, pero may iba naman, kayo muna yung magpo-provide. Nagkakahalaga to ng more or less 500 up. So, dapat may prepare na rin po kayong budget doon. Kaya, dapat talaga may budget muna kayo. Tapos, dahan-dahanin yung asikasuhin, yung mga requirements ninyo. Nang sa ganun, yung last step na is yung medical.
is nakasure na po kayo doon sa mismong kumpanya na inyong a-applyan. Bukod pa din doon guys, kailangan na paggawa na rin kayo or gumagawa na rin kayo ng inyong resume or biodata. Madali lang naman yan name, address, birthday. Sulat nyo lang naman din yan doon din i-fill up. So ngayon kasi may mga Canva na pwede kayo mag-upload ng resume, so mga ganun. So make sure din na honest din po kayo doon kasi isa din yan sa tatanungin ng mga nag-i-interview sa inyo. Balikan ko lang yung topic about sa medical. So sa medical guys, sa madalas na kinukuha dyan ay wiwi, pupo, at saka yung dugo. Then x-ray. Yun yung mga minor, diba? At saka depende po sa kumpanya na papasukan nyo, magkaiba yan. May iba medyo pricey kapag nasa food ka. May additional sila na kailangan matake mo. So, company na yung magsasabi sa'yo kung saang hospital, magkano, at kung ano yung process nila. So, marites lang tayo guys. Ako po kasi nanggaling din sa mga kumpanya. So, marami ng iba't iba ang kanilang policy patungkol doon. May iba, ikaw yung maghahanap ng clinic or hospital kung saan magpapamedical. May iba naman, sila na yung magsasabi sa'yo kung saan. So, i-apply mo na lang yan doon. So, dapat paghandaan mo din yun. So, kung ikaw po ay may work, make sure po na at nagpaplano ka mag-apply ulit ng iba. Make sure na napaghandaan mo na rin ito. At doon sa mga no idea kung paano to, yun na nga po na ma-retest ko na sa inyo yung mga kailangan ninyong paghandaan. So, yun lang guys. Good luck sa inyong journey.